Ngayong araw mga tol, nasa harapan natin itong Yamaha Mio Aerox 155S version. So ito yung may ABS or anti-lock brake system. So kung pinapanood mo tong video na to ngayon at nagbabalak kang maglabas ng Yamaha Mio Aerox, tapusin mo tong video na to hanggang dulo. Sa video na to ay aalamin natin kung magkano na ba yung presyo ngayon ng Yamaha Aerox, especially dito sa S version So alamin natin yung cash price, yung installment price niya, at yung monthly amortization. At para sa mga wala pang idea dito sa Mio Aerox ay alamin na rin natin yung specs and features niya. So dito nga pala yan sa Neymar Yamaha Nasugbu, Batangas branch. Kaya kung malapit ka sa location na to at naghahanap ka ng ganitong Aerox, feel free to visit dito sa kanilang showroom. So wag na natin pagtagalin mga tol, tara simulan na natin. So bago nga pala ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, wag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Unahin na natin yung makina niya. So ginagamitan ito ng 155cc liquid cooled 4-stroke single overhead cam 4-valve single cylinder engine na kaya mag-produce ng 15.1 horsepower at 8,000 rpm at max torque na 13.9 Nm at 6,500 rpm. Equipped na nga rin pala ito ng VVA or variable valve actuation kung saan na ma-maximize ang engine performance between low to high rpm. At the same time, napapanatili nito yung fuel efficiency niya. Speaking of fuel efficiency, kaya nitong umabot hanggang 40 to 45 km per liter. Pero syempre depende pa rin yan sa rider, sa throttle habit and sa road condition. At dahil S version to mga tol ay meron itong stop and start system kung saan nakakatulong din para mas tumipid pa ito sa konsumo ng gasolina. Usually nagagamit to pag guminto sa traffic light so automatic na mamatay yung makina niya, then after lang segundo pihitin mo lang ang silinyador at aandar na ulit yung makina niya. So ang tendency nun kapag naka-shut off yung makina, syempre hindi siya mag-aaksaya ng gasolina. Naka-smart motor generator na rin to mga tol, kaya kapag in-start natin yung makina niya ay wala tayong maririnig na ingay. Pagdating sa looks nito mga tol, meron siyang bulky na datingan, and dito sa front end meron siyang sport and aggressive looks At yung una kong napansin dito talaga yung gulong niya. So ginamitan siya ng matatabang gulong, kaya siguradong maganda yung handling performance nito lalo na sa mga lubak-lubak na kalsada. And dito naman sa side profile niya talagang napaka-premium din ng design. Meron din siyang sporty looking dito Kaya naman tinawag din nitong Sport Maxi scooter. And pagdating naman dito sa kanyang head cowling, meron siyang 4 na butas diyan. So tinanggal siguro yung pinaka-visor niya diyan. Meron siyang mini visor diyan. And dito naman meron tayong decals na blue core. So may pagka-jelly yung texture niyan. And dito nga pala yung isang safety features niya na meron siyang brake lock. So pipindutin lang natin tong button na to para mag-lock yung brake natin sa likod. So usually magagamit to sa mga incline na kalsada. And syempre para hindi basta-basta mabante o umataras yung motor natin. So pipindutin lang natin yan, maglalak na yung brake sa likod. At pag i-release natin, press lang natin yung brake lever at marirelease na rin siya. Pagdating naman sa part na to, very stylish din. Meron siyang mga sharp design dito, may pa V-shape pa. And dito naman meron tayong logo, emblem ng Yamaha. And yung texture ng fairings niya dito medyo magaspang Dito naman sa gilid meron tayong decals dito na Mio Aerox S at yung branding niya na Yamaha. At may mga lines pa siya dito sa part na to. Dito naman yan, matte finish yung paint niya dito sa side profile niya. So meron tayong decals dito na 155 VVA at yung logo ng Yamaha. And nakat yung pinaka fairings niya dito sa part na to kaya mas lalong naging premium yung datingan. And dito naman sa part na to, yan matte finish din yung paint niya dito. Tapos meron din siya mga sharp design dito or pointed na design dito sa pinaka gitna. And pagdating sa mismong headlamp niya, naka twin LED headlamp tayo dito and ang lalong nagpangas dito yung daytime running lights niya dito So mula dyan hanggang dito sa kabila para siyang may sungay. So napakaliwanag niya kasi LED na rin yung ginamit na DRL lights dyan o daytime running lights. And dito sa baba ng pinaka lens ng headlamp natin, meron pa siyang mga sharp design dito na parang pinaka built-in na winglet. So nakadagdag din yan doon sa aerodynamics ng Mio Aerox 155. At sa mga turn signals nga pala mga tol, dito nakapwesto sa mga gilid sa bandang baba So very stylish din talaga. Kaya lang halogen bulb pa rin yung ginamit na ilaw para dyan. Sa front suspension natin mga tol, yan meron pa siyang sangga dito o protection para sa inner tube para kung sakaling talsikan ng mga buha-buha ngayon, hindi agad masira yung front shock natin. And dito naman sa front fender niya yan, very sturdy rin mga tol, flexible. Meron tayong decals dito ng Yamaha. At yung design niya talagang napaka-stylish, may mga sharp design din siya. And meron tayong decals dito ng ABS at yung kulay niya matte black yung pinaka body color niya At talagang ando rin yung pagka-sporty ng design ng front fender natin. Meron pa siyang patilya dito na karaniwan lang natin makikita sa mga sports bike. And magaspang yung texture natin dyan sa part na yan.
Dito naman sa front wheel natin, sa mags niya may mga decals pa siya dito na Aerox, kaya mas lalong naging stylish. At yung gulong natin dito may sukat na 110/80 rim 14 and tubeless na rin yung ginamit dito. Dito naman sa front brakes, naka disc brake tayo dito with single piston caliper at equipped na to ng ABS or anti-lock brake system. Kaya siguradong maganda yung stopping power nito at the same time yung safety niya, no? So hindi basta-basta maglalak yung wheels natin kapag sudden braking. And dito naman sa part na to mga tol, sa side profile niya meron tayong decals dito na Mio Aerox S, and dito naman sa gawi dito sa bandang likod meron tayo ditong decals na liquid cooled. So minimalist lang din yung decals niya, hindi naman siya ganun kadami, no? At kung usapan ay comfort lang ay may bibigay din talaga ni Aerox yan, kasi dito sa pinakatapakan ng rider natin, so pwede nating ilipat-lipat yung paa natin. And dito naman sa pinakatapakan ng OBR natin, aluminum yung ginamit dito, no? And malapad siya kaya siguradong komportable ring tapakan. And speaking of comfortable, talagang komportable sa kento dahil naka-upright position or naka-relax riding position yung rider dito. Kaya siguradong maganda rin to pang long ride. So hindi lang siya pang urban riding, pwede rin talagang pang long ride. Dito naman sa bandang likod, meron tayo ditong emblem ng Yamaha, no? O yung pinaka-logo niya. And sa pinaka tail light yan, very stylish at maliit lang siya pero LED na yung ginamit dito kaya kitang-kita pa rin yan sa gabi. At yung turn signals ito mga tol, nakahiwalay pa rin, ano, tapos bulb type yung ginamit. And meron din tayong ilaw para sa plaka. And dito sa part na to, meron siyang reflector for added visibility na rin. Dito naman sa rear suspension natin, naka dual shock absorber siya, no? And yung gulong natin dito sa likod talagang medyo malaki, no? So may sukat itong 140/70 rim 14 and tubeless na rin yan. And sa brakes naman yan, naka drum brake pa rin naman to. Pero ang kagandahan ng drum brake na yan ay meron siyang brake lock for safety purposes na din. And dito nga pala mga tol, sa side stand natin meron tayo ditong safety features, ano, na kapag nakababa siya hindi aandar yung makina. So kailangan nakataas yan. Dito naman sa kabilang side, nandito yung cooling system niya, no? So liquid cooled siya mga tol. And syempre dito sa muffler niya, meron siyang muffler o sporty muffler design. At plain black lang yung color ng pinaka heat guard niya dito. And dito naman sa meter panel niya, naka fully digital meter panel tayo dito, no? And meron na rin tong Y-Connect kung saan pwede nating i-connect yung smartphone natin. So very compact yung design niya, marami siyang function tulad ng speedometer, odometer, trip meter, may battery voltage, and yung fuel gauge, meron siyang average fuel consumption, etc. Sa mga switch naman dito sa handlebar, dito sa kanan meron tayo ditong switch ng stop and start system, meron na rin siyang switch ng hazard light at yung electric push start natin. Dito naman sa kabila, dito yung high and low beam, turn signals at yung busina. And dito naman sa part na to, andito yung control natin sa instrument panel. Dito naman mga tol, meron tayong utility packet, ano? So pwede natin paglagyan ng mga small things natin, pwedeng coins or basahan, etc. And syempre meron na rin siyang power socket dito. So yun lang, bibili tayo ng USB port yung pang kotse para magamit natin pang charge ng mga mobile devices natin. And dito naman mga tol, sa kabila yung susian natin, nakakilis na tayo dito, no? And sa tabi nito, dito yung fuel at yung seat opener natin. Speaking of fuel mga tol, nandito na nga pala yung fuel refiller natin. So hindi natin kailangan magbukas ng upuan or bumaba ng motor para magpagas. So very convenient. Pagdating naman dito sa upuan niya, meron siyang premium seat design. Yan, meron pa siyang mga stitches, ano, na color white, kaya lalong naging premium yung datingan ng upuan natin. At talagang maganda rin yung ginamit na cushion dito, no? So hindi siya malambot, hindi siya matigas, kumbaga sakto lang din. At talagang maganda rin yung pagkaka-blend ng upuan natin sa fairings niya. Very premium ng design. Sa ilalim naman ng upuan natin mga tol, meron tayong large compartment, ano? So marami-rami yung pwede nating mailagay na gamit dito. Very useful din talaga nito, lalo na kung maglo-long ride tayo. And pagdating naman mga tol sa seat height nito, may sukat itong 790mm. So hindi naman siya ganun kataasan, kaya saktuhan lang din para sa ating mga Pinoy. And yung ground clearance naman nito may sukat na 145mm. At para dito sa Aerox S mga tol, ang timbang nito ay 124kg. And meron itong 5.5 liters fuel tank capacity. At kung umabot kayo mga tol sa part ng video na to, at kung nagbabalak na talaga kayong maglabas ng Yamaha Mio Aerox 155S version, so ang SRP nito ngayon dito ay 146,500 pesos. At kung installment ang balak nyo, meron itong down payment na 14,900 and payable to 12 months hanggang 36 months. And para sa mga magtatanong kung ano yung mga requirements, so yung mga common na requirements para sa installment na motorsiklo, kailangan natin ng proof of income, proof of billing, at syempre yung valid ID. So yun ang update natin para dito sa Yamaha Mio Aerox 155S version. Hanggang dito na lang muna mga tol. Kung nagustuhan nyo itong video na to at kung nakatulong sa inyo, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify kapag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.